Ang kwentong ito ay ipinadala sa atin ng nag-aalyas na Mavil at ito ay babasahin na natin. Ang kwentong orgy. Hindi natin alam ang script na ito ay makatotohanan. Ito ba ay naganap? Kayo na ang humusga. Ang ating karakter ay si Mavil. Alam naman ninyo na ang Bangag Cabinet ay marami talagang karumal-dumal na ginagawa. So, ang bida sa kwentong ito ay si Mavil. Ito ang bida sa kwento. Okay, sisimulan na natin ang ating storytelling. Sa mga palangga ko, ito po ay, bigyan ko lang kayo ng background bago pala tayo magbasa ng story. Ito ay di umano ay cabinet secretary ni Bangag, madami yan sila, na pinilit ang mga kababaihan na magtsuba-chuchu, magdilap-chuchu, at pinipilit silang mag-addictus benedictus. So, hindi natin alam kung ito ay may katotohanan, pero hayaan ninyong itago natin ang mga karakter sa kanilang mga pangalang Mavil, Claro, Boknoy, at kung ano-ano pa. Tignan natin ang kwento. Si Mavil ay isang aktres at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikula ng Betamax. Nagmumodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor, palagi siyang naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Si Mabel ay isang actress at modelo. Sa kanyang munting karera, nagkaroon siya ng pagkakataong gumanap sa ilang pelikulang Betamax. Nagmomodelo rin siya para sa mga kumpanya para maipahiwatig ang kanilang mga produkto. Bilang isang independent contractor, palagi siya naghahanap ng mga pagkakataon na ganito. Ngunit hindi pa in demand ang kanyang mga serbisyo dahil hindi pa siya kabilang sa mga sikat na Betamax actress. Aminado siyang kakaunti pa ang pagkakataon sa pag-arte at pagbumodelo dahil nagsisimula pa lamang siya. Sa totoo lang, palaging hindi tiyak ang kanyang kalagayang pinansyal. Dahil dito, kailangan niyang humanap ng ibang paraan upang kumita kapag walang agarang oportunidad sa pag-arte o pagmomodelo. Isa sa kanyang mga kontak ay si Boknoy, ang kanyang manager sa industriya. Siya ang naghahanap ng mga gig para sa kanya at sa iba pang aktres at model na nais kumita sa pagitan ng mga proyekto. Kabilang sa mga gig na ito ang pagdalo at paglahok sa mga pribadong pagtitipon bilang host, usher, receptionist, at iba pang katulad ng tungkulin. Naganap ang gig ni Mavil noong Setyembre 2025. Ipinaalam sa kanya ni Buknoy, na manager niya, na siya ay nilapitan ng executive assistant ni Claro, isang top government official. Ayon kay Buknoy, naghahanap ang executive assistant ng 3 babae upang dumalo sa isang pribadong pagtitipon na gaganapin sa penthouse ni Claro sa Makati City mula ika-7 hanggang ika-10 ng gabi, from 7 p.m. to 10 p.m. Sinabi rin ni Buknoy na magbabayad si Claro ng 250,000 piso o 250,000 pesos upang magpakita at gumanap na host 3 babae ng 3 oras. Kalahati ng bayad ay mapupunta kay Buknoy at ang natitirang kalahati ay mapupunta kay Mavil. Dagdag pa, magbabayad si Claro ng dagdag bayad kada oras kung sila ay mananatili lampas ng 3 oras. Sa totoo lang, nagulat at naintriga si Mavil sa oportunidad dahil alam niyang mayaman at maimpluwensyang tao si Claro. Nang tanungin ni Mavil kung ano ang kailangan niyang gawin sa gig, sinabi ni Buknoy na sila ay mag-i-entertain kay Claro sa pamamagitan ng pagkain, pag-inom, at pakikipag-usap. Tiniyak din ni Buknoy na sinabi sa kanya ni Executive Assistant na walang mangyayaring mapanganib o iligal sa pagtitipon. Dahil sa mga naunang referral ni Buknoy na palaging profesional at lehitimo, may tiwala na si Mavil. Right, Mavil? Sa kanya. Hindi na siya nagdadalawang isip
pumayag siyang lumahok. Noong Setyembre 2025, bandang 7 p.m., nagkita sina Mavil at Buknoy sa Makati. Nakilala rin ni Mavil ang dalawa pang babae na pumunta sa pagtitipon. Ngunit nakalimutan na niya ang mga pangalan nila. Pumunta sila sa gusali ni Claro sa Rockwell, Makati, at umakyat sa kanyang penthouse. Pagdating nila, sinalubong sila ni executive assistant. Tulad ng napag-usapan, binigay ni executive assistant kay Buknoy ang 250,000 pesos. Hinati rin ito ayon sa usapan nila ni Buknoy. At nakuha ni Mavil ang kanyang bayad na kalahati, which is 125,000 pesos. Maisingit ko lang, ang laki pala ng kinukuha ng isang jugaw, kalahati. Anyway, ituloy natin ang kwento ni Mavil. Pagkatapos nito, umalis agad si Buknoy at executive assistant at silang mga babae ay naiwan sa penthouse. Habang hinihintay ni Mavil na magsimula ang pagtitipon, nakita niya na may ilang lalaki sa penthouse na tumatayong security ni Claro. Nakaposte sila sa mga pasukan ng penthouse at umiikot-ikot rin sila sa loob upang siguraduhin na walang papasok na hindi inimbitahan sa pagtitipon. Bandang 7:00 ng gabi, dumating si Claro. Nakipag-usap silang tatlo, kumain at uminom kasama siya. Napansin ni Mavil na may daladalang napakalaki at tila vacuum-sealed na plastic na puno ng cash si Claro. Sa kalagitnaan ng pagtitipon, ipinahanda ni Claro sa kanyang mga security ang isang plato na may puting pulbos at gumawa siya ng mga linya-linya ng pulbos gamit ang isang plastic credit card. Malakas ang kutob ni Mavil na ito ay coke o pulburon o katulad na sinisinghot. Gumamit rin si Claro ng isang perasong 1,000 peso bill na ginawang silindro na sinisingot-singot ang pulbos. Pagkatapos, inalok niya silang tatlo na gagawin din iyon, yung tatlong babae. Naging balisa si Mavil sa mga nakikita niya. Bandang 10:00 ng gabi, sinubukan niyang yayain yung dalawang babae kasama niya na umalis. Alis na tayo! Uuwi na tayo! Actually, dalawang babae ang kanyang kinuha. Kaya naman, tatlo sila. Ang sabi ni Mabel, uwi na tayo. Ngunit pinigilan ni Claro at inalok sila ng mas malaking bayad kung mananatili silang tatlo. Okay. Ngunit ipinakita niya ang plastic bag na punong-puno ng mga taling pera ng tig-1,000 piso. Sa tansya ni Mavil, bawat tali ay nagkakalaman ng cash na may halagang 100,000 piso. Muli, inalok sila ni Claro na manatili at singhutin ang pulbos. Ayon kay Claro, magbibigay siya ng isang tali ng pera sa babaeng sisinghot ng isang linya ng pulbos. Sa sandaling iyon, si Mabel ay lubos na nagulat at nakaramdam ng matinding paggalito. Nalito si Mabel, ano ang gagawin ko? May pulbos sa lamesang ito. Bilang isang tao na nagmula sa payak na pinagmulan, hindi pa siya kailanman nakakita ng ganun karaming pera sa kanyang buhay. Para siyang nasa isang pelikula. Hindi gumagamit ng pulbos si Mavil, kaya't hindi siya pumayag sa offer ni Claro kahit pa ulit-ulit ang pag-alok sa kanya ng pera. Sinubukan ulit ni Mavil na umalis. Aalis na ako. Ayoko na dito. Pero nakita niyang muli ang mga gwardya na nakapwesto sa pintuan ng penthouse. Walang makakalis sa penthouse na ito. Kung hindi, mayayari ka, Mabel. Adlib lang yon, alright? Hindi na rin niya sinubukan na umalis dahil kung susubukan niya, natatakot siya na maaari utusan ni Claro ang kanyang mga security. Nasasaktan siya o pipigilan siyang makaalis.
kahit na gusto niyang umalis. Tiyak na hindi sila papayagang makaalis agad ni Claro dahil sa mga bagay na kanilang nakita, lalo na ang pera at ang mga pulbos. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mabel. Pumayag ang dalawang kasama ni Mabel. Eto sila. Kukunin na namin yung pera. Pambili din yan ng Chanel. Marahil dahil sa takot at pangangailangan, pumayag ang dalawang kasama ni Mabel at suminghot sila ng tig-iisang linya ng pulbos. Pagkatapos nakangiting binigyan ni Claro ng tig-iisang tali ng pera, iyong dalawang babae. Yay! May dalawang bungkos na kami! Alright, yun ang kanilang tinuran. Nagpatuloy ang party hanggang madaling araw. Paulit-ulit silang inalok ni Claro para kapalit ng pagsinghot ng pulburon. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer na pulbos ni Claro. Magalang na tinanggihan ni Mabel ang offer ng na pulburon. Pero payag ng payag naman sa alok ni Claro ang dalawa niyang kasama. Nang nakasinghot na ng marami ang dalawa niyang kasama, inalok sila ni Claro na makipagtsubat-tsutsuk sa isa't isa kapalit ng bayad. Pumayag sila agad at inaya rin si Mabel ni Claro na sumali sa pakikipagtsubat-tsutsuk. Sa totoo lang, nasilaw na si Mavil sa perang ibinigay sa mga kasama niyang babae. Kaya pumayag siyang makipagtsuktsakan tsenes sa kanila para makakuha rin siya ng bungkus-bungkus na pera. Paulit-ulit silang tatlo na inaalok ni Claro na suminghot at makipagtalik sa isa't isa. Nang maubos ang laman ng plastic bag ng pera ni Claro, pumalakpak siya at agad namang dinala ng kanyang mga security ang isang vacuum-sealed na bag na punong-puno ng tali ng pera. Tila walang hangganan ang pera ni Claro. Sa kalaunan, inalok silang tatlo ni Claro na makipagtsuktsak sa kanya kapalit ng mas maraming pera. Dahil sa laki ng perang inalok ni Claro, silang tatlo ay pumayag ng makipagtsuktsakan o makipag-orgihan kapalit ng pera ng bayan. Naging mistulang or grupo ang nangyayari dahil sunod-sunod silang na pinag-tsuktsak ni Claro. Yun nga lang, malimit na nanlambot ang pototoy ni Claro. Dahil marahil sa dami ng pulbos na ginamit niya o pagod siya. Gaya ng sinabi ni Mavil, tumuloy hanggang madaling araw ang pagtitipon. Nang magsimulang tapusin ni Claro ang pribadong pagsasalo sa Kipay Labu nila, kahit na hindi siya nakaraos sa kanilang pagtsutsubat-tsutsu, nagpasalamat siya sa kanilang tatlong babaeng dahil sa pagiging nakaaliw na kasama bago hinatid sila palabas ng kanyang security. Agad umuwi si Mavil sa kanyang bahay at natulog dahil sa sobrang pagod. Pagising niya, nakita niya na meron siyang halos 300,000 piso o 300,000 pesos. Napakatindi ng hiya at sama ng loob ni Mabel sa nangyari. Dahil dito, ikinuwento ni Mabel kay Buknoy ang nangyari at ang ginawa ni Claro noong Setyembre 2025. Sinabi ni Buknoy na lubos siyang nagulat dahil may iba pang mga babae na kamakailan lamang ay lumantad tungkol sa mga pagtitipon ni Claro. At kung paanong ang mga kababaihang ito ay nakaranas ng parehong pinagdaanan ni Mavil, pinayuhan ni Buknoy si Mavil na manahimik muna dahil natatakot siyang maaaring may masamang mangyari sa kanilang mga babae kung sakaling maisapubliko ang nangyari. Gayunpaman, tiniyak niya kay Mavil
na kumikilos siya upang tulungan ang lahat ng aktres na naapektuhan ng iligal na gawain ni Claro. Kaya naman ang tatlong babaeng ito ay itatabi na natin. Goodbye. The end of story ni Mavil. Yun ang kwento mga palangga sa teleserye. Okay? Sa teleserye ng ni Claro. Anyway, binasa ko lang yun Okay, wala akong kanalaman doon. Hindi ko alam, hindi natin alam kung totoo yung testimonya.